Excited na ako makalaro ka sa Friday. Best point guard ng Maharlika League. Sabi pa nga ni Mendez. At marahang natawa si Steve at tumango. Ako rin, hindi ako mabait sa loob ng court. Iyon ang maganda para ma-challenge ako. Kinben Book 6, Chapter 26. Araw na nga ng Lunes. Usap-usapan nga kagabi sa social media ang naging unang laro ng Maharlika League. Una na nga rito ay ang pagtalo ni Knight Abad sa bagong pasok na Chinese team sa liga, at ang ikalawa naman ay ang pagkapanalo ng pinakamaliit na team sa liga na Calapan City kontra sa eksperyensadong Cavite Ballers. Maging ang mga PBA analyst nga sa kanilang mga channels ay ito rin ang topic. Pinagkumpara nga nila ang 53 points ni Knight Abad at ang 32 points ni Ricky Mendez sa sunod na laro. Clutch plays against sa isang foreign team. Para sa akin ay ang game ni Knight Abad pa rin ang standout sa dalawang best players. Sabi nga ng isa, nawala si Willie De Ocampo na may 37 points na ng game na iyon, at based sa player stats ay maganda ang all-around game ng players ng Calapan kung ikukumpara kay Abad na ipinanalo talaga ang team nila against sa Beijing Dragons. Winika naman ang isa. Kung nakapaglaro pa siguro si De Ocampo, baka hindi iyon ang nangyari. Wika naman ng isang lalaking analyst sa kasama niya. Sinasabi mo pa, partner, na bluff ang panalong iyon ng Calapan City? Tanong naman ng kasama nito. Hindi naman ganoon, partner. Pero abangan na lang natin kung mauulit nila ang ginawa nila sa sunod nilang makakalaban. May ngiting sagot nga ng lalaking analyst sa kanyang kasama. Mukhang ang unang panalong iyon ng Calapan City ay hindi nagawang kumbinsihin ng mga kilalang analyst ng basketball sa bansa. Nagkaganoon man, nang marinig naman ito ni Isaiah ay napatawa na lang ito. Naalala ko dati na sinabi nilang hindi kami magcha-champion dahil mas malakas ang kalaban. Sabi nga ni Jason Castro, nagising pa rin ang oras na iyon. Kaso tinalo namin sa Game 7 ng SMB. Karamihan sa mga iyan ay hindi naman nakaranas ng tunay na laro. May mga players sa kanila dati pero sila ay iyong walang improvement na nagawa para sa paglalaro nila. Hindi sa dinidiscredit ko ang mga sinasabi nila pero halatang wala silang alam sa tunay na nangyayari sa larong ginawa ng team natin. Sambit na nga lang ni Coach Isaiah ng mga oras na iyon. Napamulat naman ang mata si Ricky ng umagang iyon. Marahan siyang nakaramdam ng sakit ng katawan dahil sa laro nila kahapon, at ayos lang daw ito dahil ngayon lang uli sila napalaban ng isang buong game sa ibang team. Namiss ko ang pakiramdam na ganito. Anong oras na ba? Tanong nga ni Ricky sa sarili. Humikab nga muna siya at pagkatapos ay bumangon na siya mula sa pagkakahiga. Napatingin nga siya sa mga katabi niya sa kamang sina Larry at Baron. Sa ibaba naman ay may isa pang malapad na kutso na nakalatag, at nandoon naman ang kanyang kuya Maki, si Carlo at si Dre. 6 sila dito, at ang natitirang 6 naman ay nasa kabilang kwarto. Nakabukod din sina Coach Isaiah at kasama niya roon ang kanyang assistants at ang ilang tagadala nila ng gamit na 2. May mahinang ilaw sila sa loob kaya kita naman niya ang pwestuhan ngayon sa loob ng kanilang madilim na silid. Sa tapat nga noon ay makikita ang lamesa ng silid at kinuha niya roon ang kanyang phone upang tingnan ang oras. 4:00 na pala ng umaga. Sabi nga ni Ricky sa isip at tumayo na siya at tahimik na naglakad papunta sa CR. Maririnig nga ang pagkalabit niya sa switch ng ilaw sa banyo at kasunod noon ay ang pagsara ng pinto. Ang nakapikit namang si Maki ay gising na rin ang mga sandaling iyon. Ang agang magising ni Ricky. Mahina namang sabi ni Carlo na pasimpleng kinapa ang phone niyang nasa ilalim ng kanyang unan. Ganoon talaga ang isang iyan. Lalabas iyan at tatakbo. Sabi nga ni Maki na nakapikit pa rin at ayaw pang imulat ang mata. Sasama ako sa kanya. Sabi nga ni Carlo na mahina rin naman ang pagsasalita dahil alam niyang tulog pa si Dre na kanyang katabi. Ako rin. Sabi nga ni Maki na tuluyan ang tumayo at humikab. Pumunta nga siya sa may bintana ng kanilang silid. Hinawin niya ang kurtina at tumingin sa ibaba. Tinanaw nga rin niya ang isang park na nasa hindi kalayuan. Nakakita na siya ng mga tao at karamihan sa mga ito ay tumatakbo sa tabing kalsada.
Kakaunti rin naman kasi ang sasakyan na dumaraan ngayon sa kalsadang narito. Sa pagkakaalam nga ni Maki sa mga hotels na narito sa lugar, ay dito lahat naka-check-in ng mga teams na kasali sa Maharlika League. Hindi naman kasi sila gaanong naglalalabas. Kasama nga nila rito sa hotel ang team ng Bulacan, Bacolod at Ilocos at ang makakalaban nila sa Biyernes na Cebu. May basketball court daw sa taas. Natingnan mo na ba iyon? Ano nga ni Carlo na tumayo na rin mula sa pagkakahiga? Oo nga, sabi rin noong lalaki na nagtatrabaho rito. Mamaya pumunta tayo. Hapon pa naman ang laro. Sabi naman ni Maki at kasunod noon ay bigla nang bumukas ang pinto ng CR. Sina Carlo at Maki naman ay bumigla ng lakad ng mabilis papunta roon na kinaseryoso ni Ricky. Sorry, ako ang nauna. Seryosong wika nga ni Carlo at si Maki naman ay marahang napakuyom. Bilisan mo, sabi nga ni Maki. At hindi na nga nila napansin ang pagbati sa kanila ni Ricky ng good morning. Pumasok na nga agad si Carlo sa CR at si Maki naman ay napaupo muna sa kama kung saan natutulog si Baron at Larry. Hintayin mo kami ni Carlo, sasama kami sa pagja-jogging mo. Sabi nga ni Maki kay Ricky na pumunta na kaagad sa malaking cabinet na nilagyan nila ng kanilang mga gamit. Sige kuya, may nakita rin akong 7-Eleven na malapit doon sa park. Doon tayo dumiretso para mag-coffee. Sabi nga ni Ricky na sinuot ang kanyang relo sa braso. 6:30 AM pa naman ang start ng breakfast natin. Sige. Sabi nga ni Maki at si Ricky naman ay makikitang nagpalit na ng damit. Isang jogging pants na black iyon at gray shirt na pantaas. Isinuot na nga rin niya ang kanyang black na running shoes na may tatak na check. Mahal yung sapatos na yan ah. Big time ka na nga talaga. Sabi pa nga ni Maki na ikinangiti naman ni Ricky. Bigay lang ito sa akin kuya. Sagot naman ni Ricky at si Maki naman ay tumango na lang dahil may ideya na siya kung kanino iyon galing. Makalipas nga ang ilan pang minuto ay tuluyan na rin nakapagbihis sina Maki at Carlo ng kanilang pantakbo. Naka-jogging pants din ang mga ito at parehong naka-shirt ng LA Lakers ang dalawa. Sa kulay nga lang nagkaiba dahil si Maki ay naka-purple ang main color habang yellow gold naman ang kay Carlo. Makikita nga rin sa likuran ang apelyidong Bryant at si Ricky nga ay napangiti na lang. Pareho talaga ninyong idol si Kobe. Sabi nga ni Ricky at ngayon nga ay naglalakad na silang tatlo papunta sa elevator. Makikita nga rin na may dalang maliit na bags ang tatlo na nakasukbit sa kanilang katawan. Tumayo na nga sila sa may elevator door at pumindot. Naghintay nga sila ng mga ilang sandali dahil galing sa taas iyon. Nasa 15th floor ang team ng Calapan City. Tumigil na nga ang elevator sa kanilang floor at pagbukas nito ay wala pang tao rito. Pumasok na nga ang tatlo at pagkatapos ay bigla itong huminto sa 10th floor. Pagbukas nga ng pinto ay napaseryoso sina Maki at Carlo nang 7 matatangkad na kalalakihan ang pumasok. Kasabay nga rin noon ay ang pagtingin ni Ricky sa isa roon na may shirt na may cartoon art na pusa sa harapan. Ikaw ba si Steve Chua? Paunang wika nga ni Ricky at napatingin nga rin sa kanya ang lalaking iyon na medyo may reddish highlight ang dulo ng buhok. Umatras naman muna si Ricky sa pagpasok ng mga iyon at si Ricky ay nagbigay ng espasyo kay Steve Chua na parang ayaw siya sanang pansinin kaso. Ako nga, if I'm not mistaken, si Ricky Mendez ka, ang point guard ng Calapan? Sambit nga ni Steve Chua at ramdam ni Maki at Carlo ang kakalmahan ng tono ng boses nito. Parang ang bait daw nito base sa kanilang pakiramdam. Ang hindi lang nila gusto sa pakiramdam ay ang 6 pang kasama nito. Lalo na raw ang nasa unahan nilang nakasuot ng black na face mask. Nakikita nga rin na may hikaw ito sa magkabilang tainga. Yap, ako nga. Good luck sa laban natin sa Friday. Pero ang alam ko ay may laro muna kayo bukas. Sino ang makakalaban ninyo? Tanong pa nga ni Ricky na parang nakikipag-usap lang sa isang kakilala. Hindi ko akalain ganito nakalakas ang loob ni Ricky na makipag-usap sa iba. Sabi na nga lang ni Maki sa kanyang sarili at napansin din niya ang pagsulyap sa kanya noong nasa isang tabi na nakasuot ng sombrero at jacket na black. Oriental Mindoro ang makakalaban namin. Sabi nga ni Steve na napapangiti na rin dahil hindi niya maramdaman na mayabang si Mendez. Naalala tuloy niya bigla ang napanood niyang interview nito sa TV noong nakaraang mga buwan. Sina Henrik, magagaling din ang mga iyon. Mukhang maganda magiging laban ninyo bukas. Sabi pa nga ni Ricky na marahang napatingin sa 6 pang kasama ni Steve na bigla siyang tiningnan ng masama. Kaso, hindi nasindak si Ricky na bigla pang nagpakilala sa bawat isa. Ricky Mendez nga pala mga sir. Sabi nga ni Ricky na ikinangiti na lang sa isip ni Carlo at Maki. Kaso,
Huminto na rin ang elevator sa unang floor at bumukas na nga ito. Lumabas na nga silang lahat at pumasok naman ang ilang guest na lalaki at matanda na pasimple pang napatingin sa kanila. Si Steve naman ay bumuntong hininga at siya na nga ang nagpakilala sa kanya mga kasamahan kay Ricky Mendez. Una nga niyang ipinakilala ay yung nakasuot ng black mask. May taas itong 6'5" at malago ang buhok nito na parang matagal nang hindi nagpapagupit. "This is Joseph, ang shooting guard namin," sabi nga ni Steve at ang lalaki namang iyon ay tumango. Inilahad nga niya ang kanyang malapad na palad sa tapat ng 5'6" na si Mendez. "Joseph Wanabia, good luck sa game natin sa isang araw." Sunod namang ipinakilala ni Steve ay ang nakasombrero at black jacket. Nang mapatingin nga rito si Maki ay binigyan din niya ito ng hindi magandang tingin. Si Kuya Sen, ang small forward namin, wika ni Chua sa 6'6" na kasama niya. Nakipagkamay nga ito kay Ricky pero hindi ito nagsalita. Ang sunod naman ay ang pinakamatangkad sa magkakasama na nasa 6'9" ang taas. Si Jack Yulo, ang power forward namin. Semi-kalbo ang gupit nito at tumangulang ito kay Mendez at sumeryoso ng tingin kina Carlo at Maki na parang naninindak din kung makatingin. Sunod naman ay ang 6'3" na lalaking kulot ang buhok at parang may lahing banyaga rin kung papakatingnan ng mabuti. Si Jace Ramos, siya naman ang backup ko sa position. "Nice meeting you, Ricky," sabi nga nito at kinamayan nito ito at ganoon din sina Carlo at Maki na napasabi na rin ang pangalan dito dahil sa friendly approach nito. Si Kuya Neil, ang backup SF namin. Sabi pa nga ni Steve at nakipagkamay nga rin ang naka-jacket ng Timberwolves na kasama nila. May taas nga itong 6'5" at hindi malaman ni Maki at Carlo kung ito ba ay natutuwa o hindi dahil sa magkasalubong nitong mga kilay. Panghuling ang ipinakilala ni Steve ay ang may nakapatong na headset sa may leeg. Kung pagmamasdan ay parang ito ang pinakabata sa 6 na kasama niya. Si Kian, ang rookie namin, 19 years old, backup power forward. "Good morning kuya, nice meeting you. Ang galing ng laro mo po kahapon," sabi nga nito kay Mendez na biglang ikinaseryoso ni Neil, Jack at Sen. "Hindi naman, tsamba lang siguro. Baka nga sa Friday ay mahirapan kami sa inyo." Natatawang wika naman ni Ricky na bigla ring ipinakilala ang dalawa niyang kasama. Si Kuya Maki at Carlo, mga magagaling kong kakampi sa team. Masayang pagpapakilala nga ni Ricky sa dalawa na parang ayaw tanggapin ang compliment na kanyang sinabi. "Oo nga, magaling nga ang dalawang iyan. Excited na rin ako makalaban ng team ninyo." Sabi pa nga ni Steve na seryosong pinagmasdan si Mendez na ramdam niyang hindi sila pinagyayabangan sa datingan. Wala siyang maramdamang yabang mula rito at parang gusto lang talaga nitong makilala sila. "Saan ba kayo pupunta?" "Magja-jogging kami. Baka gusto ninyo sumabay?" Maingiting wika pa nga ni Ricky na kinaseryoso lalo ni na Carlo at Maki. Gusto nga nilang pagsabihan ito kaso hindi nila ito pwedeng gawin ngayon. Napangiti naman si Steve at tumango kay Ricky. "Mamaya pa kami. Baka magkape pa muna kami," sabi nga ni Chua at si Ricky naman ay tumango na lang. Aalis na nga ang mga ito palabas ng exit door ng hotel kaso lumingon pa si Mendez sa mga ito bago makalayo. "Excited na ako makalaro ka sa Friday. Best point guard ng Maharlika League," sabi pa nga ni Mendez at marahang natawa si Steve at tumango. "Ako rin, hindi ako mabait sa loob ng court. Iyon ang maganda para ma-challenge ako." Pahabol pa nga ni Mendez at sina Carlo at Maki ay biglang hinawakan sa magkabilang braso ang kasama nila. Hinila na nga nila ito palabas at nang makita naman ito ni Steve Chua ay magkahalong kaseryosohan at pagngiti ang makikita sa kanya. "Kalaban natin sila. Hindi na ito gaya ng Mima Ropa League o ng OMPL Ricky." Bulalas nga agad ni Maki nang sila ay magsimula ng tumakbo sa sideway. Paanong hindi nakagaya kuya?" tanong naman ni Ricky. "Hindi mo ba napansin? Minamaliit nila tayo. Hindi mo ba napansin sa tinginan nila sa atin?" Sabi pa nga ni Maki at si Ricky naman ay marahang napatawa. "Okay lang iyon kuya. Hindi pa babago sa atin na maliitin tayo?" Biglang wika naman ni Ricky na napatingin na sa malayo habang tumatakbo. Si Carlo naman ay marahang napangiti sa narinig niyang iyon. Okay lang naman iyon siguro kung si Ricky ang gagawa. Sabi nga niya at si Maki ay napabuntong hininga na lang at napasang-ayon. Kung sa bagay, sabi na nga lang ni Maki at si Ricky nga ay napangiti na lang lalo. Mabait si Steve Chua, ramdam ko. Hindi siya mayabang gaya noong mga kasama niya. Sabi pa nga ni Ricky at napangiti na lang siya dahil nararamdaman niyang magiging mahirap ang kanyang magiging pagtapat sa taong iyon.
Saan ka pupunta, Steve? Tanong naman nga bigla ni Joseph. Kasalukuyan nga sila nagkakape, maliban kay Chua na hindi mahilig sa kape. Puntahan na lang ninyo ako sa park na malapit dito. Sabi nga ni Steve na inayos na ang pagkakasuot ng jacket niya. Lagi ka na lang umaalis. Sige, susunod na lang kami. Sabi naman ni Sen, nakakatapos lang humigop ng mainit niyang kape. Paglabas naman nga ni Steve ay napatingin pa siya sa kalangitan at nang makita niya ang maraming bituin doon, ay doon na siya nagsimulang tumakbo. Dahan-dahang nagdilim ang kanyang paningin at may biglang senaryo na pumasok sa kanyang isip habang papalayo siya ng papalayo mula sa hotel na kanyang pinanggalingan. Gusto ko na papa na umalis sa team ng Cebu. Hindi pwede, Steve. Kailangan mo pa rin maglaro sa kanila dahil kasama ito sa kabayaran ng pagkakautang ko kay Herman sa team manager ninyo. Kailangan niya ang talent mo. Wala naman ako nakukuha, papa. Ako ang ace player nila pero ako may pinakamababang sahod. Nasabi ko na naman sa iyo, kapag natapos na ang pagbabayad ko ng utang sa team manager ninyo, ay pwede ka nang umalis sa team ninyo. Kailan pa iyon, papa? Ginagalingan ko na lang maglaro kasi gusto kong tulungan kayo pero hindi ganitong basketball ang gusto ko. Nagiging okay rin ang lahat. Sabi na nga lang ni Steve Chua na pinilit na lang ngumiti habang tumatakbo. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.